Isa ang Baler sa mga pinakamakasaysaing lugar sa ating bansa. Noon pa man daw ay simple lang ang pamumuhay ng mga taga rito at nakikisabay sa agos ng pag-unlad ng kanilang bayan. Mga 1960s, simple lang dito. Wala namang tricycle pa nung araw. Kalesa ang sinasakyan. Kung pupunta ka sa malayo, kung magagaling ka lang sa bahay, pupunta ka sa palengke, hindi ka magkakalesa kasi ang mahal ng pasahe. Oo, 5 centimos. Dami mo bibili sa 5. Siguro, yung pagsulong ng panahon, marami rito ang nakakarating na sa Maynila at ibang lalawigan. Pagbalik dito, yung mga hindi magandang naranasan doon sa ibang lugar, yun ang dala naman dito. Napakalayan sa sambayan. Hindi ka talaga makakaabante, hindi ka susulong hanggat wala kang pupalaga sa kasaysayan. Walang bansa na naging maunlad na walang pupalaga sa kasaysayan. Sa pagnanais ng lokal na pamahalaan ng Baler na mapangalagaan at maibahagi ang mayaman nilang kasaysayan at kultura, hinihikayat nila ang mga turistang gawin ng kanilang day tour historical walk. Sir, good morning. Good morning! Ano naman po yung bibisitahin natin today? Ang bibisitahin natin ay yung mga historical places natin like etong simbahan na to na hindi mo mababakas na almost 200 years old na siya. 200 years na to? Almost 200 years old. Dito rin bininyagan si President Quezon. Yan. And yan ay may title na Last Spanish Garrison. Ito ang San Luis Obispo Parish Church. Noong February 29, 2000, idineklara itong National Historical Landmark. Kilala ang simbahang ito dahil dito naganap ang Siege of Baler. Kasi nung maramdaman ng mga sundalong Kastila na pabagsak na yung regime nila, ay nag-decide yung 56 soldiers kasama ang pari at saka sakristan na pasukin nila itong simbahan para idepensa yung hanay nila. Pero nung nasa loob na sila, tiningnan nila yung mga tao sa labas, napag-alaman nila na almost 500 katipuneros na yung nakapalibot dito sa simbahan na to. Matapos ang isang taong pamamalagi sa loob ng simbahan, nagkaroon daw ng kasunduan at pinalaya na ang mga natitirang sundalong Kastila at pinayagang makabalik sa Espanya. Kabilang din sa historical walk ang pagbisita sa kinalakihang tahanan ni Doña Aurora Aragon Quezon, ang butihing asawa ng dating Pangulong Manuel Quezon. Parang bagong lumang bahay. Oo, meron din ano yan, may trivia din yan. Kasi kung ang gagawin namin ay yung eksaktong itsura ng bahay na kinalakihan niya, tuwing babagyo ay magre-repair kami na magre-repair. Kaya i-recommend ng National Historical Commission na itong ipakita nyo. Katulad ng Aurora Boulevard sa Quezon City, ipinangalan din kay Doña Aurora Aragon Quezon ang probinsya ng Aurora bilang pagkilala sa kanya. Hindi nalalayo sa naging tahanan ni Doña Aurora ang lugar kung saan nakatayo ang tahanan naman ng dating Pangulong Manuel Quezon. Ito ngayon ang Quezon Memorial Park. At yung pagkakaupo ni President Quezon na yan ay intentional. Bakit Dapat ang rebulto, di ba? Dapat yung mga matitikas na ganyan. Pero siya iniupo. Bakit? Kasi nung mag-start ang World War II, dinal si President Quezon ng mga Amerikano sa Amerika para i-secure yung buhay niya. Pero kasabay nun, yung pagkalat ng epidemya na tuberculosis at biktima si President Quezon nun, di ba? Tapos ang tuberculosis nun, wala pang gamot. Wala pa nadidiscover ang gamot. Kaya nung hopeless na para humaba pa ang buhay niya, mga dying na siya, tuwing umagang gigising siya, ang request niya sa mga Amerikano ay ibalik niyo na ako sa Baler. Hanggang sa mamatay siya, hindi nag-grant yung request niyang yon. Kaya ang idea ng sculptor ni Julius ay iuupo ko siya dito at saka ang expression ng mukha ay relax. Para sabi niyang ganun, kahit man lamang itong rebulto na to ay makapagsabi ng at last I'm home. Ang last stop ng aming historical tour ay ang Museo de Baler. Sa loob ng museo, makikita ang mga litrato at iba't ibang kagamitan na naglalarawan sa Baler noong araw. Sir, gaano ka-importante sa inyo bilang tour guide din at kasama sa local government na i-preserve yung mga ginto? Ano yan? Kasi ang paniniwala nila, unang-una, ang paniniwala nila sa Baler ay bagong probinsya lang or bagong bayan lang.
Samantalang gusto namin ipakita na 13th century pa lang ay nag-exist na ang baler. Pangalawa, yung mga performance or yung mga activities or achievements ng mga naunang tao dito ay nababaliwala. Parang, si President Quezon, nawawala yung value ng ginawa niya nung siya ay nabubuhay. I have the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Joe episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!